Morning, mga kapatid. Happy Lord's Day sa bawat isa. Ganon din sa mga nasa live streaming. Happy Lord's Day po, mga kapatid. Purihin ang Diyos. At tayo pong lahat ay narito ngayon sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nasa sa atin. May panibago tayong lakas, may buhay, may sigla na gagamitin para sa pagpupuri sa Panginoon. Happy tayo ngayon sapagkat ang lahat ng ito ay ibinigay sa atin ng Diyos para magawa natin yung kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ngayon ay magdi-declare at sasambitin natin ang pangalan ng Diyos. Ito po ay makapangyarihan at sa ating buhay, ito ay paniniwalaan natin para maranasan po natin ito. Ngayon po, ako po ang babanggit ng pangalan at kayo naman po ang sa meaning. Sige, umpisahan po natin. Ako po ang una. El Eloah. God mighty, strong, prominent. Elohim. God creator, mighty and strong. El Shaddai. God almighty, the mighty one of Jacob. Adonai. Lord, Yahweh Jehovah. Lord, Yahweh Jireh. the Lord will provide. Yahweh Rapha. The Lord who heals. Yahweh Nisi. The Lord our banner. Yahweh Makadesh. The Lord who sanctifies makes holy. Yahweh Shalom. The Lord our peace. Yahweh Elohim. Lord God. Yahweh Chepkenu. The Lord our righteousness. Yahweh Rohi. The Lord our shepherd. Yahweh Shammah. The Lord is there. Yahweh Sabaoth. The Lord of hosts. El Elyon. Most High. El Roy. God of sea. El Olam. Everlasting God. El Gibor. Mighty God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tunay na dakila siya. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay dakila. Ayon sa aming mga binanggit na iyong pangalan na nagpapakita ng iyong kadakilaan, kami ay nagpupuri sa iyong ton at itinataas namin ang iyong kadakilaan. Tunay na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa aming pong mga buhay. Kaya sa umagang ito, ang nais namin, Panginoon, kaya kami narito, ikaw ay sambahin, papurihan, parangalan, sapagkat walang ibang Diyos kaming kinikalala kundi ikaw lamang. Tanggapin mo po ang aming mga sasambiting papuri, pasasalamat. Ito ang alay namin sa iyo sa araw na ito. Dalangin din po namin, O Diyos, na pangunahan mo ang mga lingkod mo, ang music team, na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo. Ganon din, ikaw po ang manguna sa iyong lingkod na magpapahayag ng iyong magsalita. Gamitin mo ang kanyang buhay upang ipahayag sa amin ang mensahe mo na kailangan naming matutunan at aming pong magiging gabay sa aming pong mga buhay. Holy Spirit, malaya ka pong gumawa at gumalaw sa buhay ng basa sa amin. Kinikilala ka namin sa umagang ito na ikaw ay narito at kasama namin, na malayang magtuturo sa amin at magpapaunawa ng mga bagay na ibig mong maunawaan namin. Maraming salamat sa iyong banal na presensya. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. At sa buong pananatili namin sa lugar na ito, wala kaming ibang nais kundi ang ikaw ay maparangalan, ikaw ay maluwalhati, ikaw ay madakila. Kaya tanggapin mo po, O Diyos, ang aming mga alay sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Good morning and happy Lord's Day po sa bawat isa. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Sabihin mo nga sa iyo pong katabi, handa ka na ba? Handa ka na. Totoo ba yan? Ba't parang hindi naman tayo handa? Ulit. Handa na po ba? Ang bawat isa. Isa nga pong malakas na amen and hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa Kanya. Hallelujah! We worship you, God. We give you praise. Tunay na ang Diyos
ay walang makapapantay na Diyos. He is the Most High God. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sabi nga po dito sa Psalms 113 verses 4 to 6, God is higher than anything and anyone, outshining everything you can see in the skies. Who can compare with God? Our God, so majestically enthroned, surveying His magnificent heavens and earth. Hallelujah! Muli, isa nga pong malakas na palakpak. Para sa ating Panginoon, kailangan po mataas ang energy natin. Dahil tayo magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Let us sing, our God is greater. Hey! 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 Riga! Malaya tayo sumayaw at kumanta para sa ating Diyos. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's no one like you, God. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Hey! Into the darkness. Into the darkness we shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. Walang katulad ikaw, Panginoon. Like you. Hallelujah! Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. And our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Yes. Our God is stronger. Hallelujah. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Hallelujah. Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against Him? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against Jesus? Hallelujah! Our God is greater. Hey, hey! Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God.
the presence of God. Amen. Hallelujah. Masagana ang presensya ng Panginoon sa atin. Hallelujah, God. Let us continue to give praise to our God. Let us extend our deepest gratitude unto our God, for He is great. He is worthy of all our praises. He is the King of kings. He is the Lord of lords. Hallelujah, Jesus. No one can compare to your name, O God. Let us continue to lift His name. His name is above every name, O God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin came the word, from a song of endless glory to a cradle in the dirt. Hallelujah. Praise the Father. Praise the Father.
Panginoon. Your name is to be praised. Masarap mag-dwell sa presence ng Holy Spirit. Lift you up. Let Him continue to work in our lives. Hayaan lang natin ang Holy Spirit patuloy na mag-dwell sa buhay ng bawat isa sa atin. Holy Spirit, thank you for everything. Jesus and Father God, this is all our praises, Holy Spirit. God, we praise you. Hallelujah, Jesus. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na magbigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We will continue to lift your name. Hallelujah. We will exalt you. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang malakas para sa Kanya. Palakpak, palakpak. Let us clap, let us clap. Hallelujah. Isa pa, malakas pa para sa Diyos. Malakas, praise, praise, praise our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maaari na po nating ihanda ang ating pong mga kaloob. Okay, sige po, let's pray. Panalangin po natin ang ating pong mga kaloob. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw ay tapat at mabuti sa bawat isa sa amin. Ikaw ang laging nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. Kaya naman narito, O Diyos, ang aming mga handog at kaloob, mga ikapu. Ito po ay aming pagbibigay ng pasasalamat sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin namin, O Diyos, na ito'y maging kaluguran mo, Panginoon. Tanggapin mo po ito, O Diyos. At kalakip nito, Panginoon, ay aming kiniklaim na magaganap sa amin ang iyong pangako na sinabi mo sa Malakias 3:10 na kung kami magbibigay ng buong buo ng aming mga ikapu, ay bubuksan mo ang durungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala na walang sukat paglagyan. Aming pong kiniklaim na ito'y papangyarihin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At gayon din naman, dalangin namin ang mga kapatid na mga walang trabaho at mga naghahanap ng mga trabaho, ang nais magnegosyo. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang bawat isa. At dalangin din po namin na sila ay magamit mo rin para sa pagsuporta sa iyong gawain. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming pasasalamat at papuri sa iyo, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen. Mari na po nating ihulog ang ating mga kaloob.
Blessed day po sa buhay po ng bawat sa po sa atin, sa ating mga kasama sa Santa Rosa, ang Joshua Family Church, sa panguna po ni Pastora ako, ni Ate Cherry at Sir Wawi Dictado, sa lahat po ng members ng Joshua Family Church, and congratulations kasi nag-renewal of vow ang ating po mga kapatid doon, sila Daddy Coco at saka po si Mami Chat. So, kagabi po yun, kinandak po natin sa kanilang house. So, congratulations po sa inyo, sa ating po mga kapatid sa abroad. Amen, sila Ate Maris Lampasa at ang kanyang family. Ganon din sa Quezon, mamaya ay papanoorin po nila tayo sa replay. Sila, panguna po ni Pastor Malu at saka ni Brother Nathan sa abroad din. Oreste, God bless po sa inyong lahat. Amen? Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo po sa pagsama po sa atin pong local exposure. Salamat po sa inyong mga prayers, sa panguna po rin ng atin pong kamanggagawa, si Pastora Guada Lavarias. Pinangunahan po tayo sa panalangin at tagumpay po yung gawain ng Panginoon doon po sa Salvacion, Agdangan, Quezon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So, merong opportunity na makapaglagay po ng gawain po doon. So, pinangunahan po tayo rin ng ating pong team leader, si Pastor Iron Hornales. So, salamat po ng marami sa lahat po ng mga trainees, sa atin pong Bishop Art na nagbibigay patuloy ng advice sa atin po. So, glory to God. Sabi mo nga sa iyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo, nagpapasalamat pagkat biyayang buhay ang pinagkaloob po sa amin at tinakda ang araw na ito upang kami magkasama-sama upang purihin, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po ang iyong presensya. Masagana po naming nararanasan dito sa mga awiting amin pong sama-samang inialay. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka. Sa pamagitan ng iyong salita, patuloy ka magpahayag sa buhay ng bawat sa amin. Even sa mga kasama namin sa live streaming, mag-minister ka. Hindi ka po bounded sa isang lugar, sa time, Panginoon, kundi ikaw ay omnipresent and omniscient, Panginoon. Nakatataros, nakakaalam ng lahat ng kalagayan po namin sa buhay dito sa lupa. Kaya magpakahayag ka po sa amin. Tulungan kami, Banal na Espiritu, pang amin pong maintindihan ang paksang patuloy po naming inaaral about increase. Lord, we allow you, Holy Spirit, na mag-minister. Enlighten, give us understanding and wisdom. Make me as a vessel of yours, an instrument upang ang mensahe mo ay akin pong ihayag. Let your name be glorified. Let your name be exalted. These things we ask and we pray in Jesus' most precious name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Pakigreet po ang inyong kasama na Happy Lord's Day. Hallelujah. Praise God. Amen. So, we are now on the part 4 ng atin pong pagtalakay ng The Increase. Sa last week din po ay nandun po tayo sa church ng eldest son ni Bishop Ort, si Pastor Irvin Hornales, doon sa Muraya. So, 3 nga po ang anak na pastor ni Bishop Pastor Irvin, and then si Pastor Abe, at yung isa po, si Pastor Aron. So, turn your Bible in the book of Genesis chapter 6, 9 hanggang 14, then jump tayo sa 12. Genesis chapter 6, verse 9, beginning verse 9 sa New King James Version po ako babasa. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God, and Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And the earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt. For all flesh and corrupted their way on the earth. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. And this is
how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. You shall make a window for the ark, and you shall finish it into the cubit from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. And behold, I myself am bringing flood waters of the earth to destroy from under heaven all flesh, in which it is the breath of life. Everything that is on earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And every living thing of all flesh you shall bring to every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds after their kind, of animals after their kind, of every creeping thing of the earth after its kind, to every kind will come to you to keep them alive. Verse 21, and you shall take for yourself of all food that is eaten, and you shall gather it to yourself, and it shall be food for you and for them. And verse 22, thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Makikita natin dito, ang Diyos ay mayroon po talagang sukatan. God is watching us. Amen? Talagang ang Diyos ay nakamasid po sa atin dito sa daigdig. So, alam ng Diyos kung sino po talaga ang tunay na sumusunod sa Kanya. Why? For how many, di ba? Sabihin na natin millions of Israel meron noon. Why? No? Si Noah ang kanyang nakita. So, ibig sabihin, sa standard ng Diyos, yung buhay ni Noah ang nakapasa sa kanyang standard. Kasi why? Binanggit ng verse 9, di ba sabi niya, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man. Bakit sinabi ng Diyos, amen, na si Noah yung just man? Ano yung kanyang panuntunan at batayan? Reasons why he called Noah, amen, na na just man. So, ibig sabihin, merong standard ng Diyos. Kung yung tao ay, sabihin natin, kiniklaim niya na siya ay righteous, siya ay good, siya ay faithful, well, ang Diyos ang nakakaalam at nakababatid po niyan. Hello? Amen? So, ibig sabihin, ang Diyos ang nakamasid sa atin. Reasons why kung bakit yung Diyos tinawag si Noah na just man. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ang nakakaalam at nakakakilala sa buhay ng bawat sa atin. Hello? Amen? Even in our generations today. Why? Kasi ang daigdig during that time ni Noah ay magkakaroon na ng closure. Bakit? Na-identify niya, nakita niya na marami raw nagsusumbong sa Diyos at ang binabanggit dito sa verse 11, the earth was also corrupt before God and the earth was filled with violence. Sa 12 sabi niya, and so God looked upon the earth and indeed it was corrupt. So ibig sabihin, the practices ng buhay na maraming mga tao during that time, only Noah ang nakapasa sa standard ng Diyos. Hello? Wala pa nung Bible eh. Di ba? Wala namang Bible na binabasa si Noah para masabi na kaya naging gano'n ang kanyang buhay ay, di ba, meron siyang guideline na binabasa. Wala. Wala pang Bible before. O, ibig sabihin, ano naging panuntunan ni Noah para maging just yung kanyang buhay? Yung Pentateuch, hindi pa naman, di ba? During that time, hindi pa naman gawa. Kasi ang author ng Pentateuch, walang iba kundi si Moses. So, ibig sabihin, wala pa. Walang batayan si Noah. So, makikita natin sa dispensation or in every generation, yung generation ni Noah, tumama doon saan? Dispensation of conscience. Ang basihan ni Noah, yung kanyang heart. Hello? Hello? Ang katumbas ng heart o ng conscience is what? Yung binabasa natin ngayon, the Bible.
So, ibig sabihin, si Noah, yun ang panuntunan niya. Hindi siya nagkasala laban sa Diyos. Kaya siya ang nakita ng Panginoon na piliin para i-instruct yung pangitain ay ipakita sa Kanya. Kaya sa panahon natin ngayon, di ba? Yung panahon natin ngayon ay papunta na sa kabulukan. Why? Corrupted yung kaisipan at buhay ng marami pong mga tao. They don't want God. Sinasabi lang nilang sila ay maka-Diyos, but yet yung buhay ungodly. Ang buhay ay hindi sumusunod sa panuntunan ng salita ng Diyos. Yung buhay nila ay sinusulong ayon sa kagustuhang pagkakagamit nito. Kasi yun yung buhay na kanilang natutunan at nausuhan. Kaya maraming tao gaya-gaya ng buhay. Hello, kung ano yung klaseng buhay na kung saan gusto nilang gayahin, yun ang ginagaya nila. To idolatrous ang maraming mga tao ngayon. Amen? Kahit sa panahon nila Noah, ganun din ang mga tao before. Ang kaibahan lang, mas moderno yung buhay natin ngayon kaysa sa panahon nila noon. So, ibig sabihin, yung engagement ng tao sa panahon natin ngayon, mas malapit sa paggawa ng kasalanan. Corrupted. Corrupt yung kaisipan at buhay ng maraming tao before. And yet, even in our generation today, ganun din ang kalagayan. Reasons why ang Diyos nagpapasya. Nasabi niya, buburahin ko ang lahi ng mga tao. Ang pamilya mo lang, Noah, ang ititira ko. Hello? Ang tindi nun na. Amen? Pero mo, millions of people meron before. Yung lahi lang ni Noah ang kanyang ititira para magpasimula ng panibagong pamilya. Hallelujah! Kasi siya lang yung nakapasa sa standard ng klase ng buhay na gusto ng Diyos na kalugdan. Likewise, sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. If you believe that Jesus Christ is your Lord and your Savior, dapat si Jesus ang nasusunod sa buhay mo. Hindi yung klase ng buhay mo ang gusto mong isulong, ang iyong isusulong sa buhay, kundi yung buhay ng Panginoong Jesus. Kasi He is the life, the truth. Amen. No man comes to the Father except by Him. Kaya kung ang Panginoong Jesus ang Lord ng iyong buhay, siya ang dapat masunod sa iyo, not yours. Sabihin mo nga sa katabi mo, naiintindihan mo? Hello? Naiintindihan nyo? Tingnan niyo po itong picture na to. Di ba? May nakabiti na tao, sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Tumugon ng Diyos. Sabi niya, okay, nak, bumitiw ka. Yung humihingi ng tulong, sabi niya, hala, Lord, malalaglag ako. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan? Ibig sabihin, biro mo, nagtatanong yung humihingi ng tulong, wala bang ibang paraan na tulungan mo ko? Bumitaw ka. Yun lang ang paraan eh. Para makita niya himala ng Diyos. Hello? Pero ginawa nung nakabitin, sabi niya, ayaw ko Lord, iba na lang. Basta tulungan mo ko. Sino nasusunod? Si Lord or yung humihingi ng tulong? Yun ang problema ng tao. Lumalapit sa Diyos, pero yung hindi kagustuhan ng Diyos ang mangyari sa kanyang buhay, kundi yung gusto niya, ang dapat gawin ni Lord para sa kanya. Kaya kahit sumusunod yung Kristiyano, may problema. Kung yung pagsunod, tama. Sabi mo sa katabi mo, hello. Is it me you're looking for? I can see in your eyes. Hello? Hello? Amen? Umihingi ng tulong sa Diyos. Ngayon, nung ang Diyos ay tumugod sa kanya, yung kanya naman sinasabi, Panginoon, ikaw ba yan? Yung iba nga, nire-rebuke pa si Lord na nagsasalita in Jesus' name. Biro mo si Lord na nagsasalita in Jesus' name. Kasi why? Labag sa kanyang kaisipan, labag sa kanyang kalooban, yung sinasabi ng Diyos. Kaya ayaw niya sundin. Pero gusto niya sumunod. Pero kapag nagsalita na ang Diyos, ayaw niya sundin yung instruction ng Diyos. Hello? Now,
Nagtataka ka kung bakit walang increase sa buhay mo? Check. I-check mo sarili mo. Kung ako ba ay talagang nasunod sa Panginoon. Hello? Walang increase sa aking pananalapi. Walang increase sa aking trabaho. Walang increase kung saan man. Bakit? Somebody or merong bagay na kung saan nakalagay sa aking puso at nakalagay sa aking isip na hindi nais ng Panginoon. Hello? Amen po ba? Maraming tao, kilala nila si Lord. And yet, yung will of God, hindi nila identified. At kahit ma-identify, amen, yung kagustuhan pa rin nila ang kanilang sinusunod. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? Tingnan nyo, ano nangyari? Ayun, naging bungo na, ayaw pang bumitaw. Ang tigas ng bungo niyan, amen? Sabi mo nga sa katabi mo, matigas ba ang bungo mo? Hello? Kaya napapahamak maraming tao, matigas ang ulo, stubborn. Ayaw sumunod. Gustong-gustong sumunod, pero pag sinabihan mo ng instruction, ayaw namang gawin. Hello? Kaya ano nangyayari? Walang increase. Natutuyo ang buhay. Amen? Walang bagong bagay na nagaganap. Nagpapaulit-ulit doon sa pangyayari at isang araw, o di ba? Ano magaganap sa kanya? Yung bagay na mayroon sa kanya, mawawala pa. Nakuha po natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay ginagamit ng Diyos. It is a great privilege that you and me ay, di ba, pinagtiwalaan ng Panginoon. Ang tanong, nagtiwala nga Diyos sa iyo eh. Biro mo, Diyos yun, nagtiwala sa iyo. Ang tanong, ikaw, Diyos siya, nagtitiwala ka ba? Ang Diyos, pinagtiwalaan ka. Kaya ka nga naririyan, niligtas ka niya. Ang question, ikaw, na kanyang iniligtas, nagtitiwala ka ba sa kanya? Kasi kung nagtitiwala ka sa kanya, titibay at lilinaw ang iyong pagsunod. Kaya kung ang iyong pagsunod malabo, ibig sabihin may problema ang iyong pagtitiwala sa kanya. Hello? Lord, ikaw ba yan? Wala bang ibang option? Ay akong bumitaw eh. Baka ako mahulog. Bitaw ko nga eh. Ay ako nga. Eh kung mahulog ako, bumitaw ka nga. Ay ako nga eh. Ang tigas ng bungo. Amen? Humihingi ng tulong, siya nasusunod. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, hello? Is it me you're looking for? Hallelujah. Amen po ba? Nakuha natin, sabi ni McManus, all of us have dreams. More than that, all of us need dreams. And some of us sadly are just living through them. Okay namang mayroon kang pangarap, pero wag mong tulugan ang iyong pangarap para mangarap lang na mangarap. Kung mayroon kang pangarap, kailangan yung pangarap mo magkaroon ng pangyayari sa iyong buhay. You want increase? Amen? Nangangarap kang magkaroon ng increase, magkaroon ng multiplication, magkaroon ng addition, magkaroon ng kung ano mga bagay, amen, sa iyong buhay. All you have to do is what? When you stop dreaming, we start dying. Because dreaming is in the presence of living. Kaya habang buhay, okay lang na mangarap ka, walang problema. Kasi wala namang bayad ang mangarap. Kaya lang makatotohanan ng pangarap. Amen? Dream and you may live. Kaya habang buhay, nangangarap ka, unlad ako. Yes, meron kang dapat panuntunan. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Alam mo na eh, di ba? Maraming umunlad na hindi ito ang panuntunan. Ba't mo kokopyahin? Gusto mong magaya doon sa mga tao na kung saan nakita ng Diyos, corrupted ang buhay? Hindi niya kinulugdan. Umunlad, mandaming maunlad na tao noon. Hallelujah. Pero ang tanong, bakit hindi kinalugdan? Oh, magagaling naman, mahuhusay naman, mayayaman naman. Oh, bakit hindi kinalugdan? Bakit si Noah lang kinalugdan? Choosy ba si Lord? Yes. Alam niya kung sino yung totoo. Amen? Alam niya kung sino yung nasunod at hindi. Omniscient siya. May problema ba doon? Kaya hindi pwedeng nagpapanggap na buhay. Hindi pwedeng Kristiyano ka.
Nangangaral ka ng pagsunod, ikaw mismo di nasunod. Pagpapalain ko kayo. Sabi ng Panginoon. Tapos ikaw mismo hindi naniniwala na pagpapalain ka niya. Kaya ibang paraan ng pagpapala, ang pagkuha ng pagpapala, ginagawa mo. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Salamat nga tayo, ginagamit tayo ng Diyos kahit hindi tayo kagamit-gamit. Amen? It's all by God's grace. It's all by love of God. Our objective sa ating pag-aaral is what? To practice and reflect the standard of obedience that God has expecting from His children. May expectation ng Diyos sa iyo eh. Ganon kaming mga magulang eh. May expectation kami sa anak. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag mabigo ang Diyos sa expectation niya sa iyo. Sabi ko nga, di ba kanina, sa ating introduction, ang Diyos nagtiwala sa iyo. So, ibig sabihin, pag nagtiwala ang Diyos sa iyo, may na-expect siya sa iyo. Ano yun? Gagawin mo kanyang kalooban. Hello? Hello? Yung expectation ng Diyos eh. Gagawin natin yung kanyang kalooban. Hindi yung kalooban natin. Kasi hindi naman yun ang kanyang will eh. Di ba? Ang will niya, kalooban niya. Gawin natin dito sa lupa. So, may na-expect siya na magiging better person ka. One day, magtatagumpay ka. May increase na magaganap sa buhay mo. May na-expect siya sa'yo. Kaya kapag hindi nagaganap yon, there is something wrong. Ang nagpapatagal, ikaw. Amen ba? Sino dito ang gustong pagpalain? Sino nangangarap na siya pagpalain? Of course! Pwede ko bang sa buhay na to? Gusto ko, ako ay mabigo. Gusto ko, pag ako'y nanligaw, basti din ako. Meron ba ganun? Ba't ka pa nanligaw? Hello? Gusto ko, pag ako'y nagnegosyo, ako ay malugi. Ba't ka pa magninegosyo kung gusto mo lang pala malugi? Yun ang pangarap mo. Gusto ko, pag ako ay nagpamilya, mawasa kami. Ay, ba't ka pa papasok sa pagpapamilya? Naintindihan mo ba sinasabi mo? Hello? Gusto ko, pag ako ay nagtrabaho, pag nahirapan ako, aalis ako. Biro mo, huwag ka na magtrabaho. Aalis ka rin pala. Hello, naiintindihan ba nung tao yung sinasabi niya? Meron hindi siya naiintindihan. When you dreaming na ikaw ay magkaroon ng increase, merong sacrifice. May exert kang extra effort na hindi ordinaryong ini-exert mo para ma-achieve yung iyong pangarap. You will pay the price. Amen ba? Kaya yun po yung bagay na dapat nating maintindihan. To practice and reflect the standard of obedience that God has expecting from His children. There are 3 things na nakapalo po sa ating pong pagtalakay. Practicing obedience will be seen through, una, consistent obedience. Sabihin nga po natin, consistent obedience. Maraming mga Kristiyano hindi consistent sa kanyang pagsunod. Amen. Sa panahon na wala pang magawa sa buhay, lagi sa church. Lagi nagpapapray over. Amen. Para magkaroon ng mga bagay na magpapalakas sa kanyang buhay. Trabaho, pag-aaral, pagnenegosyo, pagkaroon ng bahay, pagkaroon ng sakyan. Lahat yan. Gagawin yan. Reasons why kung bakit lagi siya nasa church. At kapag natanggap niya, alin man doon sa kanyang kahilingan na yon, magpapasimula yan ng pagbitaw doon sa mga kinaugalian niyang pinagmumula ng lakas na ibinibigay ng Diyos. Magpapasimula yang bumitaw sa panalangin, bumitaw sa Word of God, bumitaw, magpapa-absent na yan, aandap-andap na yan sa every Sunday. Hindi na niya identified yung Lord's Day na kung saan labis niyang kinalulugdan noon. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, naobserbahan mo ba yon? Hello? Amen? Noon kung mag-prayan, ginawa! Bakit? Antindi ng pangangailangan. Pag nakuha niya yung kanyang pangangailangan,
Yakaging mo yan sa Bible study, prayer meeting. Sabi niyan, pare, Mars, marami akong ginagawa. Ikaw na lang. Ipag-pray mo na lang ako. Hello. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka ba? May problema. Bye. Corrupted yung kaisipan ng maraming tao. During the time of Noah, corrupted ang kanilang buhay. Kaya nga nasabi ng Diyos, papalisin ko na ang lahi ng mga tao during that time. Only you, Noah, and your family ang masisaved. Ngayon, kung mayroong maniniwala sa inyo na pinasasabi ko, pwede. Posible. Mga kapatid, it took almost 100 years bago natapos yung daong. Matagal. Mahahaba pa buhay ng tao noon eh. So, ibig sabihin, maraming nag-engage kay Noah para gawain yung daong. Hindi naman kaya ni Noah kaya ayon, tsaka ng kanyang mga anak. Ang lalaki ng mga troso. Pagpuputo lang at pagtatali lang nun eh, di ba? Mahirap na eh. Merong mga partisyon eh. May mga sukat-sukat. May mga rooms. Maraming detalye yung arko. Hindi lang basta bangka eh. No? Hindi lang basta barko eh. Kundi may mga detalye pa eh. Na sinasabi yung Diyos eh. Tanong. Makikita nyo, si Noah ba nagreklamo sa Diyos? Busy kaya ako. Ba't naman ako? Hello? Di ba? Hindi niya tinuro ko sino-sino ba? Siya na lang. Ay ako pwede. Hello? So yung constant or consistent obedience, kailangan ma-establish sa buhay mo. Hallelujah. Sa verse 9, ano sinasabi doon sa verse 9? This is the genealogy of Noah. Noah was a just man. He came from what? Doon sa lahi na kung saan sumusunod sa Diyos. And only Noah ang, di ba, nagkaroon ng privilege para tawagin ng Diyos. At sa pamamagitan ni Noah, piliin siya kasama ng kanyang salinlahi na maliligtas o yung kanyang pamilya maliligtas. Hindi nangyari sa panahon ng kanyang mga ninuno, sa panahon niya nangyari. Hello. Nakuha natin? So, ibig sabihin, yung pagsunod na ginawa ni Noah, mas matindi sa pagsunod ng kanyang mga lahi. Kaya kung ikay susunod din lang, tindihan mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, tindihan mo na pagsunod. Amen? Huwag yung bantulot. Aaten pag may problema. Kaya lagi, aray, naku. Hindi makapag-pray na. Laging, parang laging, Parang laging may warfare. Tataka ka, bakit kaya to? Tapos pagka nakuha na yung gusto niya, ni anino, hindi mo makita. Hello? Amen? Ang daming dahilan na. Pagka niayaya mo sa gawain ng Panginoon, ang dami ng dahilan. Mars, aalaga ako ng aso, ng pusa, ng daga. Lahat na. Ano ba yung bahay nyo? Manila Zoo? Ang dami mo inaalagaan, Mars. Alam naman, araw ng linggo doon, maglalaba. Abay, wala akong anuhin. Mga kapatid, tayo nakadesign nyo sa pagiging multitasker. Amen? Bilang nanay, di ba ang dami mong ginagampanan? Kaya mo yun eh. Bakit mo, di ba, sinasabi, pagka may gawain ng Panginoon, naggaganto ka, nagaganyan ka. Ba't hindi mo nagagawa ng paraan? Dati naman nakakagawa ka eh. Sabi mo nga sa katabi mo, mahusay ka kaya? Huwag mong gagamitin yung husay mo sa pagdadahilan. Bakit? Why? Hindi na i-establish yung pagiging consistency mo sa iyong pagsunod. Nababahiran. May pinapapasok ang kultura na kung saan hindi mo naman natutunan. Mga kapatid, hindi ko tinuturo sa inyo yan na marami kayong dahilan. Ang tinuturo ko sa inyo, magkaroon kayo ng firm decision
Pag sa Diyos, sa Diyos. Identified natin yung para sa Diyos. Hello. Kaya wag na kayo magre-reasoning sa akin. Kaya ano man yan dahilan nyo, kayo bahala. Kayo naman ang mananagot yan eh. Amen po ba? Gusto mo mag-increase, ikaw naman ang performance mo naman yan eh. Hindi ko naman performance yan eh. Performance natin ang tinitignan ng Panginoon. Kaya walang, di ba? Kung gusto mo, kaya nga yung isang taong nagmamahal, maraming pwedeng gawin eh. Pero pag yung pagmamahal mo ay may bahid, marami ka talagang idadahilan. Hello. Tingnan mo nga katabi mo. Yan bang katabi mo ay mahal mo? O yung katabi mo ay kinaiinisan mo? Di ba? Bakit nagkakaroon ng problema sa pamilya? Nagkakainisan. Why? Yung love nawawala. Nakakalimutan na yung sumpaan. Nakakalimutan na ang mediator nga pala nila ay Diyos. O ano na ang sinusulong? Yung kanilang pansariling pleasure. O ano mangyayari? Kawasakan. So ibig sabihin, Diyos ba ang may kagagawa noon? Nawasak? Hindi ah. Ang Diyos bumubuo. Hello. Ang Diyos nagpapatibay. Ang Diyos nagpapalago. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Is it me you're looking for? Amen. Consistent obedience. Kaya nga binabanggit dito, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man. Perfect in his generation. Although imperfect siya, pero sinasabi ng scripture na perfect daw si Noah. In the sight of God, perfect yung mga sumusunod sa kanya. Kaya kung ang iyong buhay hindi sumusunod, so iba ang tingin ng Diyos. Genuine yung paglapit ni Noah sa Diyos. Genuine yung pagtitiwala ni Noah sa Diyos. Genuine yung kanyang pagpupuri at pagdakila sa Kanya. Genuine. Kaya sinabi ng Scripture, perfect in his generation. Siya ang katangi-tangi sa kanyang lahi. Hello. Katangi-tangi among ng maraming mga Israelites. O wala pang Israelita nga pala during that time. Amen. Kay Jacob nagsimula. So siya yung just man during that time. Hallelujah. Amen. Nakuha po natin. And Noah walked with God. Diba? Iba yun eh. Kasama niya sa buhay niya Diyos. Ina-acknowledge si Noah ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga tanong ko nga sa inyo, di ba? Sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Kasi nagtitiwala siya sa iyo. Tanong, ikaw, nagtitiwala ka ba sa Diyos? So dapat kasama mo siya. You walk with Him. Kasi yung Diyos, sasamahan ka niya eh. Gusto ng Diyos, samahan ka niya sa buhay mo. Para marating mo yung iyong destination. Yung pangarap mong maging successful someday will come to pass in your life. Amen po ba? Walk with God. Yun ang nakita natin sa Genesis chapter 6 verse 9. Noah walked with God. Next. Hallelujah. So Deuteronomy chapter 5:33, stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives in the land you are about to enter and occupy. Ano ang pagkakaiba nito sa sinabi po ng Panginoon kay Noah? Same. Kasi sinabi ng Panginoon kay Moses, stay on the path. Huwag kang huwag kang lilihis ng landas. Amen? Huwag ka pupunta ng kanan, huwag ka pupunta ng kaliwa. Basta straight path. Diyan lang. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Kaya nga may 200 pina-identify ang Panginoong Hesus eh. Di ba? Makipot at maluwang. Huwag ka doon sa maluwang, doon ka sa makipot. Yung maluwang magandang lakaran, pero dulo kapahamakan ha. Doon ka sa makipot, ang dulo buhay na walang hanggan. Hello. O ngayon, narinig mo word of God, saan ka ngayon lalakad? Sa maluwang, sa makipot. Kaya may sakripisyo.
Meron kang obstacle na haharapin. Kailangan matutunan mong pagtagumpayan any kind of challenges na yung kakaharapin sa buhay. Kasi why? You believe that God is with you. Kasama mo sa iyong journey ang Panginoon. Lord, alam kong kasama po kita. So ano nadidevelop sa'yo? Courage. Ano nadidevelop sa'yo? Confidence. Na magtatagumpay ka kasi kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Kahit mahirap ang kinakaharap mo. Amen? Hindi ka mag-give up because you believe that God is with you. You walk with God. Stay on the path the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives in the land you are about to enter and occupy. Could you imagine, mas pinagtitiwalaan mo yung mga taong walang pananalig sa Diyos para ka magtagumpay? How come? Hello? Mapupulyot ka. Makukurap ka. Pag ganun ang ginawa mo. Ba't hindi mo pinagtitiwalaan ang Diyos na nagtiwala sa'yo? Para yung pagtatagumpay ma-establish sa'yo. Why? Kasi dinidevelop ng Diyos yung consistency mo. Magtuloy-tuloy ka. Huwag kang paandap-andap. Magtuloy-tuloy ka sa pagsunod. Kung susunod-sunod. Huwag yung susunod ngayon, bukas ayaw. Susunod ngayon kasi masaya, maraming pera. Pag wala ng pera, ayaw nung sumunod. Bakit? Pinagdududahan ng Diyos. Hindi naman ako tinutugon ng Panginoon eh. Pag may problema, hindi naman ako tinutugon ng Panginoon eh. Kailan ka hindi tinugon ng Diyos? Kailan ka hindi sinamahan ng Diyos? Hello? Ang may problema, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kagaya ng picture, sabi ng Panginoon, bitaw, in Jesus' name. Si Jesus nga nag-i-instruct in Jesus' name. Bakit? Hindi mo gusto yung naririnig mo. Hindi mo gusto yung instruction niya sa'yo. Bakit nagpapaulit-ulit yung instruction niya sa'yo? Kasi ayaw mong gawin. Kasi kung ginagawa mo, hindi mo na maririnig yung instruction na yun. Amen? Kaya nagpapaulit-ulit tayo sa obedience. Tanong, kasi pinatitibay ng Diyos yung iyong pagsunod. Amen? Nakukuha po natin? Pinagpala ka na eh. May nag-increase na. Meron na opportunity umopen sa iyo eh. May doors na bumukas na. Napasukan mo na, nag-grab mo na. O bakit ngayon? Nagkakaganyan ka. Samantalang nung wala pa noon. Di ba? Ang dami mong oras sa Kanya. O bakit ngayon? Nagbabawas ka ng oras. Halos ayaw mo na nga siyang makita eh. Bakit? Wala ka sa church. Wala ka sa prayer. Wala ka sa pagbabasa ng salita. Tanong, lalakas ka ba dyan? Umalis ka doon sa mga activities na kung saan hihina ka. Pumunta ka doon sa mga activities na kung saan lalakas ka. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, naintindihan mo? Nung nagkaroon ng sasakyan, kung saan na pumupunta. Kaya ka nga binigyan ng sasakyan eh, kasi nakita ng Diyos yung pagkakawang gawa mo sa tao. Ngayon, ginamit mo lang panggala yung sasakyan mo. Binigyan ka ng bahay. Dati wala ka namang bahay. Nanalangin ka, binigyan ka, o saan-saan mo pinagagamit yung bahay. Kung ano-ano okasyon na ginawa mo doon, pero yung gawain ng Diyos, wala doon sa bahay mo. Binigay niya sa iyon. Hello? Binigyan ka ng trabaho, tingnan mo, hindi ka nagpasalamat. Ginasos mo ng ginasos sa iyo. At ginasos mo ng pambloot ng mga tao na kung saan wala ka naman pakay na sila'y makakilala sa Diyos para lamang madakila ka, makilala ka nila. Isang araw, ubus yan. Hello. Kagaya ng ginawa ng prodigal son. Amen? Matalino ka. Kasi tinawag ka niya eh. Matalino ka kasi, nag-respond ka sa panawagan niya eh. Nakukuha po natin? Bakit mo yung talinong yan? Hindi mo ginagamit ng tama. Amen? Nagmamalaki ka maigi. Tanong, iyo ba yung buhay? Hindi naman sa iyo. Naloloko ka ng mga taong corrupted ang buhay eh. Yung nagyayabang lang sa buhay, naloloko ka nila eh.
Sabi ng scripture, sabi ng Panginoong Yesus, my sheep knows the voice of his shepherd. Kaya meron lang talagang pathway na nilalakaran sila patungo doon sa dapat niyang puntahan na may kinalaman saan? Increase. Kasi gusto kanyang pagpalain. Tingnan mo nga katabi mo, gusto kanyang pagpalain. Hallelujah. Parang wala nang na-amen ah. Mali namang sabihin ko, gusto kanyang, di ba? Gusto niyang i-curse. Wala namang ganung plano Diyos sa'yo eh. Kaya nakikurse yung tao, ayaw kasing sumunod. Pero kung susunod siya, blessing after blessing after blessing after blessing ang kanyang mararanasan. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Eh, yun ang sinasabi ng Panginoon through Moses, amen, na then you will live long and prosperous lives in the land you are about to enter and occupy. Could you imagine yung land of Canaan, inihanda ng Diyos para sa kanila. And, nakuha nila yun eh. Nakuha nila yun. Nagkaroon sila ng inheritance. Amen. One day, yung dream mo, magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay. But don't forget, kapag yun ay hawak mo na, use it wisely. Amen. Huwag kang bibitaw doon sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, naintindihan mo? Sabi ni Aristotle, I count him braver who overcomes his desires than him who conquers his enemies. For the hardest victory is over self. Mahirap nakaaway ang sarili. Pag nakaaway mo yung sarili, ikaw rin na masasaktan. Sige, suntukin mo sarili mo. Kurutin mo. Di ba ikaw rin masasaktan? Mahirap kaaway ang sarili. Why? Kasi may gusto siya. Kapag yung gusto niya hindi nasusunod, di ba, marami kang ginagawa. Nalalabag mo ngayon ang panuntunan ng Panginoon. Hello? Pag na-overcome mo yung desires na yan, hindi naman masamang magkaroon ka ng desire. Yung fleshly desire, pag yun ay na-overcome mo, yun daw ang magandang victory sa buhay. Na-overcome mo yung fleshly desire mo. At kung nagdi-desire ka ngayon, di ba, yung 37 verse 4, delight yourself in the sight of God and He will grant or gives the desires of your heart. Ano man ito, ipagkakaloob ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya consistent ka dapat. Tuloy-tuloy. Huwag kang naapektuhan ng kung ano-ano. Huwag kang nakikinig kung kani-kanino. Wala kong teaching na ikaw ay huwag sumunod. Ang teaching na tinuturo ko sa inyo, sumunod kayo. Hindi ako marunong magturo ng pagsuway. Kasi ako mismo, pastor ako, nagsisikap ako makasunod sa kanyang kalooban. Kaya wala akong teaching na pagsuway. Kaya kung yung miyembro sumusuway, hindi ko teaching yun. Meron kasi siyang pinaniwalaan, meron siyang pinakikinggan na nagpapalayo ng kanyang ugnayan, relasyon sa Diyos. Ang teaching ko, ilapit kayo sa Panginoon. Kasi pag lumapit kayo sa Panginoon, mas maririnig nyo, maiintindihan nyo kung ano yung kanyang laging instruction sa inyo na may kinalaman para kayo magtagumpay. Amen. Kasi lugod na lugod ang Diyos, di ba? Kuya, lugod na lugod siya pag ang anak niya. Di ba nagtatagumpay? Na-honor, estudyante, nagkaroon ng trabaho, nakabili ng bahay, nagkaroon ng sakya. Wow! Na wow! Sabi nung ama, anak ko yan! Pinagmamalaki niya. Pero kung yung anak hindi nagtatagumpay, nagpapanik ng kahihiyan sa kanyang buhay, hindi ko naman pwedeng sabihin, hindi ko anak. Hello, nagdadalamhati siya. Kaya matututo to. Hello. Nakuha po natin. Kaya kung gusto mo magtagumpay, yung pagsunod, ang patibayin mo. Nilagyan pa nga natin ng, di ba? Naglagay pa ako ng kailangan consistent obedience. Sa totoo, pagsunod naman talaga lang yun eh. Kaya lang yung pagsunod nga, hindi nga maklassified eh. Ano ba yung pagsunod? Ang nasusunod kasi siya.
Sa pag-aakala niya, yung buhay niya, kasi nakakilala na siya sa Panginoon, matagal na siya sa Panginoon, yung pagsunod niya, tama na. Sa kanyang panuntunan tama, paano sa panuntunan ng Diyos? Hello? Hello? Kaya pag nakakapakinig ng salita ng Panginoon, kasi hindi sanay magbasa, hindi sanay makinig, hindi sanay mag-pray, nasasaktan. Hello? Amen? Kaya yung mga sanay makinig ng salita ng Panginoon, talagang ini-establish sa buhay niya yung pagsunod. Pag nakarinig ng salita ng Diyos yan, Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bless na bless. Pag hindi sanay, ako na naman ang pinapakinggan ni Pastor. Ang dami-dami namin dito, ako na lang lagi na lang pinaparinggan. Kaya hindi lumagulago. Lagi nasasaktan ako. Hindi pa sabihin, Panginoon, salamat. Salamat. Tinutubid mo ako. Salamat. Kailangan ko yan. Kaya hindi na maka-amen iba. Pagtingin doon sa pagtingin doon sa, sige, sabihin mo, I love you the Lord. Tumigil ka. Amen. Kaya hindi makatiis doon sa, di ba, may mga challenges, yung trabaho, mahirap, o doon binubuhos. Buhay ito, hirap-hirap ng trabaho. Dati naman, walang trabaho. Nung nagkatrabaho, nagagalit sa trabaho. Hello? Binigyan ng trabaho kasi humingi nung nagkatrabaho na magalit na galit to sa trabaho, galit na galit sa boss. Amen. Ilugar mo sarili mo. Nag-apply ka bang boss? Gusto ko ako boss dito. Abay, may boss. Di susunod ka sa boss. Hello? Merong proseso Di husayan mo ang performance mo para makapantay mo sa isang araw. Pero walang pagmamalaki. Gawin mo lahat ng bagay na may pag-ibig. Kaya nga itong buhay natin, kung walang pag-ibig sa Diyos, walang kwenta. Yung pagsunod mo para lang pakitang tao. Amen ba? Kasi mahal natin ng Diyos, magiging, madidevelop yung consistency mo. Magtutuloy-tuloy ka. Hindi ka affected doon sa mga pasaway na Kristiyano. Amen? Magiging focus ka sa pagsamba sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Na kahit mayroong mga Kristiyanong sa paligid mo, sulsul ng sulsul, di ba? Kung ano mga pinag-uusapan, ikaw naman, hindi ako magko-concentrate sa kanila. Magko-concentrate ako sa pinagagawa ng Lord. Gusto ko kayang umunlad. Kaya ang babagal ng pag-unlad ng mga Kristiyano Amen? Nadadala, napopollute ng corrupted mind ng mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Tingnan mo nga katabi mo. Kapala-pala ba yung katabi mo? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Pangalawang bagay, practicing obedience will be seen through. Saan po? Verse 14 and 21. Ano sinasabi doon sa verse 14 and 21? Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside pitch. Hallelujah. And you shall take for yourself all food that is eaten. And you shall gather it to yourself, and it shall be food for you and for them. Tingnan nyo. Listen. Bago to na-receive ni Noah na instruction pagawain siya ng daong. Amen. Nagdidetalye na kasi Diyos sa kanya Sa tatanungin ko kayo, magdidetalye ba ang Diyos sa kanya kung hindi nakita siya before na talagang yung kanyang pagsunod hindi lang consistent kundi complete? Hello? Ilalagay ba siya sa isang mabigat na dapat niyang gawin o tungkulin? Kasi promotion yung nangyari kay Noe. Amen? History. Yung kanyang gagawin Pagtitiwalaan na ba siya, i-instruct ng Diyos? Kung hindi naman nakita yung consistency niya sa pagsunod? Kaya yung pangalawang bagay, complete yung pagsunod. Wala siyang, ibig sabihin, wala siyang kino-cover up sa buhay niya. Lahat ng aspeto ng buhay niya talagang sumunod sa Diyos. Yung kanyang resources, yung kanyang skills, yung kanyang talents, lahat ng bagay, yung possession, lahat
Talagang all out sa Diyos. Kaya nakita ng Panginoon yung kanyang buhay pagsunod. Kaya naman nagbigay ng instruction ng Lord at tingnan nyo pag-aralan nyo maigi, wala siyang hindi sinunod sa mga sukat, lahat ng details sa sinabi sa kanya ng Diyos, sinunod niya. Kasi ganun tayo pag nahihirapan, shortcut na natin. Hello? Hoy, punta tayo sa prayer meeting. Mars, pwede bang ikaw na lang muna ha? No? Hindi na katulad dati. Siya nanunundo. Nung mga sumunod na kasi maunlad na Alam mo, Mars, kasi galing ako sa trabaho Di ba papansin nyo? Ang kanyang ini-alibis na yung kanyang pagpapalang tinanggap sa Diyos, yun ang nagiging dahilan kaya hindi na siya nakakadalo. Alam mo, Mars, ang dami kong paperwork. Ang dami talaga. Oo. Pwede ba? Pag-pray mo na lang ako. Pero dati, siya nanunundo. Siya pa nga una sa church O, tingnan nyo. Amen? Complete yung pagsunod. Dapat. Ba't nakukulangan? Alas 10:15 ang start ng service. Ay 9:30 na niya na. Nagpe-pray na, Panginoon, hallelujah, Panginoon. Talaga. Hallelujah, praise God, praise God. Ngayon, kasi maunlad na Kung dumating, 11:45. Umatin pa Hello. Tapos pag nakita si pastor, amen? Ganun na. Parang ganun na Dati, pastor, hallelujah. Naka-bless ka. Amen? Late sa pagdating sa gawain, ang aga pang umuwi. Kristiyano yan. Oh, tanong, ano nangyayari sa pagsunod? Ba't nagkakaganon? May iniiwasan? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, oo nga. Hello? Amen ba? Di ba kayo nagsasawa sa mga bahay nyo? Di ba, yung bahay nyo, ito ang laki, pag lipat-lipati mo ang lamesa, dito malagay, yun na rin yun. Tapos sasabihin, kasi po, may ginagawa po ako sa bahay. Lagi-lagi. Linggo di ba para sa Diyos na yan uuwi pa ng uuwi. Ginagawa niyong dahilan. Isang araw, magkakaroon kayo ng problema dyan. Hello? Kasi yun ang pinapractice niyo. Meron kasing power sa declaration Anak ko, ganito ko. Baka i-challenge kayo ng Lord yan. Sa pinagagawa niyong yan. Yan kasi dinadahilan nyo Hindi nyo ipinapakita yung una, yung consistency, and then your complete, what? Obedience. Hello? Ako po ngayon ay turning 55 na Kumilala ako sa Lord at the age of 21 ko O, tingnan nyo, yung journey ko sa paglilingkod sa Panginoon, never ako na nag-isip na umabsent sa service. Never din ako na hindi tumugon sa kung ano yung pinagagawa ng Lord. Yung pangalawang pagbabalik ko sa pagpo-full time, malaki ang challenge. Nung una, madali ko lang inuohan yun. Di ba? Kasi single ako Solo-solo ang buhay ko. Di ba? Kung ako'y maglilingkod sa Panginoon, aalis ako sa pagtatrabaho ko, pero solo-solo ko. Pero, mga kapatid, miral ko yon. Hello? Kaya na-persecute ako Amen? Ako kanya ibig sabihin? Malaki opportunities ko dun Sa totoo po, meron akong promotion But because kinawag ako ng Lord, tumugon ako. Okay, na-overcome mo yun. Overcome. Ang pinapakita ko kasi dito yung complete obedience O, di ba? And then, nagkaroon ng opportunity, bumalik ako. Ministry naman. O, di ba? Yung ACM. So, may instruction na naman ako sa Lord. Okay, ibabalik ka sa pagpo-full time. Pero Lord, di ba? Parang full time na rin naman
naman, ginagawa ko yan eh. Mas malakas pa nga yung ano ko kasi mayroong resources. Bumalik ka. Medyo hesitant ako. Why? May pamilya na ako. Hello? So, kinausap ko ngayon yung yung anak ko. Kasi nasa private school si Esther eh. Naku. Bakit? Naglalaro sa akin yung figure. Di ba? Pag ako nag-full-time, mawawala yun. Tapos aasa ako sa church na hindi naman kayang tumbasan yun. Hello? Ang gusto kong ipakita dito yung complete obedience. Hindi ka nagwe-wave. Pag nagpasya ka, pasya talaga. Amen? Kinausap ko si Saul. Paano yan? Meron bang conviction sa'yo na ako ay babalik sa pagpo-full time? So, syempre, pag ako nag-full time, close na. Wala na akong secular job. Wala na akong compensation. Okay lang sa'yo? Oo. Bakit? Employee rin siya eh. Ako susuporta sa'yo. Okay. Sabi ko, sige po, Panginoon. Respond ako. Magre-resign na po ako. Nag-resign ako. Mga kapatid nauna pa. Hindi pa na-aprobahan sa akin, di ba? 1 month ang resignation. 1 month ang validity. Nauna pa nag-close yung company. Patay po. Paano kami mabubuhay niyan, Panginoon? Hello? Nakita nyo? Hindi madali. Doon ka i-challenge ng Diyos kung totoo ang iyong pagsunod. Baka kasanayan mo na marami ka ng pera. Kasanayan mo na maayos na buhay mo. Nagagawa mo kasi yung pinagagawa ko. But how about kung, hello? Kailangan may makita ako sa'yo. Yung complete healing, dinidevelop yun eh. Amen? Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yon. Ang nakikita nyo, mapagpala kayo. Kailangan mabless ako ni pastor. Hallelujah, amen? Kailangan pag pinag-pray ako ni pastor, tugunin ng Diyos ang aking prayer. Sa inyo yun. Yung ako. Pero ginagawa ko yun. Kahit damage ako. For the sake ng mahal ng Diyos. Mahal kasi kayo ng Diyos eh. At kahit hindi kayo mahal ng Diyos, mamahalin pa rin kayo niya eh. Amen? 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 Tapos pag pinagsasabihan kayo, ayaw niyo sumunod. Kayo nasusunod. Kayo na kaya magpastor. Ako negosyante. Hello? Pag ikaw ang nagpastor, ako negosyante, sabi ko sa iyo, hindi ka hihingi sa akin. Hukusain kita. Hello? Bakit? Na-train na akong hindi maging madamot. Amen? Makikita niyo dyan. Pag nagbigay ako dyan, makikita niyo. Malalaman niyo kung ganong kalaki sweldo ko. Makikita niyo dyan. Hindi niyo na kailangan akong tanungin. Ba't ko ikukuble? Pera lang yan. Diyos din naman nagbigay niyan. Hello? Kaya pag ako'y nagkaloob, alam ko, pagpapalain akong lubos ng Diyos. Kompleto ba pagsunod niyo? Pag wala na yung nililigawan, wala na rin. O di hindi kompleto. Ano tawag doon? Kulang. Amen. Hindi kompleto, kulang. Amen? Amen po ba? Kasi pag wala yung gusto niya, wala yung gusto niyang buhay pagsunod, ako na. Siya na nasusunod. Kita niyo, natutunan niyo, habang lumalawig dapat ang inyong taon sa pagsunod sa Panginoon, dapat nagiging complete. Ba't nakukulangan? Amen? Nag-commit sa Panginoon, bakit nung binibigyan ng task, ayaw gawin yung pinagagawa sa Kanya? Nakuha po natin? Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Is it me you're looking for?
Hallelujah. Amen? Nung nag-pray, nagkaroon ng mga negosyo, wala namang benefits yung church na nag-pray sa kanya. Di ba? Hindi naman binibless. Hindi naman nag-i-invest sa ministry ng Panginoon. Karoon ng bahay, anong activities meron dyan? Salamat sa Panginoon, di ba? Ito, sa bahay ng kapatiran, tingnan mo, pag tinignan nyo buhay nung, di ba, may-ari nito, di ba, binless ng Panginoon? Tanong, ma-outgive mo ba Diyos? Hindi mo ma-outgive ang Diyos. Higit pa sa binigay mo, ang babalik niya sa'yo. Hallelujah. Patutunayan niya yan. Why? Kasi kumpleto pagsunod mo. Nalulugod kaya Diyos doon. Hello? Pero pag kinukulangan mo pagsunod mo, ano marireceive mo? O di kulang din. Kasi tinatamnan mo siya ng ganun eh. Pinamumukha mo sa kanya, baka hindi mo balik eh. Parang pinapahiwatik mo sa kanya, pinapakita mo sa kanya na hindi siya marunong, amen, tumupad doon sa kanyang pangako. Kailan yung pangako ng Diyos hindi natupad? Ikaw lang ang nag-iisip nun eh. Hindi ko rin turo yun. Hello? Ang turo ko, yung pangako ng Diyos, patutupad sa'yo. Ang problema, ikaw. Naniniwala ka ba sa pangako ng Diyos sa'yo? Dapat palakas ng palakas yung buhay mo. At ang buhay mo, kagaya ng Israel, amen? O kagaya ng pinagagawa ng Panginoon kay Noah, malakas, naninindigan. Kahit parang walang maniniwala sa kanya, tuloy-tuloy, kompleto ang kanyang pagsunod sa Diyos. Ang hirap nung pinagdaanan ni Noah. Pine-persecute siya, mga pamilyang siraulo. Biro mo, nagpapatayo ng barko sa tuktok ng bundok. Kung ano-ano, pangutya na ginagawa. Siyempre, namimili siya ng materyales. Posible. Di ba? Para ipagawa yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Di merong siyempre mga nakakausap siyang tao. Meron siyang mga binayarang mga tao para gawain yung daong. Wala bang nalalaman yung mga taong yun? Bakit saan mo ba ito gagamitin? Walang tigil si Noah na nagsasabi na kung ano yung plano ng Diyos. Tanong, may naniwala ba? Pero kahit walang naniwala sa kanya, except his family, tuloy-tuloy pa rin si Noah. Hallelujah. Kompletong-kompleto ang kanyang pagsunod. Pangalawang bagay, hallelujah, na dapat nating establish practicing obedience will be seen through complete obedience. Amen po ba? Hindi 1/4, hindi 1/2, complete obedience. Ano yung una? Consistent obedience. Pangalawa? Hallelujah. Exodus 19:5, now if you obey me fully, di ba? If you obey me fully, but sinabi niyang Panginoon kay Moses, fully keep my covenant, then out of all the nations, you will be treasured possessions, although the whole earth is mine. Di ba, kayo yung aking magiging treasured sa lahat ng mga lahi. Kayo yung kumikinang, kayo yung nagbabride, kayo yung may increase. Hallelujah. Di ba? Di ba natin pinaniniwalaan na isang araw magsashine ang buhay mo? As a professional, magsashine ka, matalino ka, pero nag-glorify ang Diyos sa'yo. Hallelujah. Glory to God. Pinapractice mo yung profession mo, pero nag-glorify ang Diyos sa'yo. Hindi ka katulad ng ibang mga professionals na pera-pera. Niloloko mga tao, ikaw hindi. Nag-glorify ang Diyos sa'yo. Nag-glorify ang Diyos sa'yo. Amen? Kahit umunlad ka sa pagninegosyo, ang Diyos nag-glorify sa'yo. Di mas maraming customer ang ibibigay niya sa'yo. Kasi why? Ina-usher mo kasi yung mga customers. Saan? Sa pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Nagagamit mo yung lahat ng bagay na ibinigay sa'yo para yung mga tao ma-usher mo. Amen? Sa pagkilala at paglilingkod sa Panginoon. Hello! Nakukuha po natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, naintindihan mo? Praise God, praise God. Efforts and courage are not enough without purpose and direction. Kahit masipag ka, kahit mahusay ka, magaling ka, at wala kang sense of direction, tatapon sa wala ng iyong mga ginagawa. Kasi walang complete obedience.
Nagtataka maraming Kristiyano, bakit gano'n? Tagal-tagal ko na sa pananampalataya, ganito pa rin ang buhay ko. Something is wrong. Yung pagsunod mo, i-check mo. Hello, baka ikaw ang nasusunod. Baka nampiplis ka na ng tao, hindi na Diyos ang nampiplis sa'yo. Amen. Kaya may delay. Amen. Or else, hindi mo matanggap yung iyong dinidesire. Kasi nakita ng Diyos yung iyong motive. Amen ba? Ba't ganun? Nasunod naman sa Panginoon, ba't natutuyot ang buhay? Nasunod naman sa Diyos. There is something wrong. Kasi why? Dapat di ba? Parang halaman. Di ba sa Psalms, may isang puno na yung tao raw na sumusunod sa Diyos, may isang puno na parang nandoon sa isang ilog at namumukadkad yung kanyang mga sanga, nagbubunga. May increase na nagaganap sa kanyang buhay. Why? Nasunod eh. Although may challenges, pero makikitaan mo yan, pauunlarin ng Diyos yan. Uunlad yan. Hindi pwedeng hindi umunlad yan. Hello? Hello? Tingnan nyo buhay nyo. Ganun na ba ang buhay nyo? Papunta na ba doon? O nakakaranas na ba kayo noon? Hallelujah. Huwag yung buhay, palungkot na palungkot. Hindi ganun ka nakadesenyo buhay. Amen? Habang tumatagal, palungkot ng palungkot. Amen? Palito ng palito. Parang hindi ako pinapakinggan ng Panginoon. No. Kung ang buhay mo nakalulugod sa Diyos, ang Diyos sasamahan ka niya sa iyong journey ng buhay. Pangatlo, practicing obedience will be seen through cheerful obedience. Verse 22. Ano yung verse 22? Sabi sa Genesis 6:22, thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. Walang sinabi dito, pag binasa natin to sa The Message, Noah did everything God commanded him to do. Lahat ginawa ni Noah. Kung lahat ginawa ni Noah, ibig sabihin masaya si Noah sa kanyang ginagawa. Kaya pinagpaalanan ng Diyos, mahirap gumawa pag hindi ka na masaya. Napipilitan ka na lang. Dead works yan. Turo ng ating bishop yan eh. Pag gumagawa ka, di ba, hindi masaya puso mo, dead works. Wala ka reward doon. Napapagal ka, napapagod ka, pero wala ka reward. Kasi why? Hindi ka kasi masaya habang ginagawa mo yung ginagawa mo. Hello? Dapat hindi ka napipilitan. Na ini-enjoy mo. Kaya pag ikaw ay, di ba, nag-engage sa ministry, binigyan ka ng task ng leader, nag-enjoy ka, ginagampanan yun. Ganun po ba kayo? Tanungin mo nga ang katabi mo. Tingnan mo nga kung sa mata nakikita yun kung masaya eh. Amen? Hallelujah. Yung iba yata sa inyo, paduling na eh. Why? Hindi naman hudo na ano yun. Kasi gutom na ako. Ang tagal nyo kasi mag-preach eh. O kita mo? Yan panapala ko sa'yo. Hello? Amen? Tinuturuan ka. Tapos sasabihin, di ba ganun yung mga makinig? Pag tineshare mo na ng mga magulang, di ba? Kung ano-ano special. Kung ano-ano, di ba, no? Tingnan mo, yung mga ganon, anong klase ng buhay na establish? Bigo. Wasak. Pero tingnan yung mga masunurin. Pagka nakinig sa mga nanay, di ba, parang si Martha at si Maria. Doon si Maria, Aba, si Martha, galit na galit, nagba-Bible study. Parang ito, Bible study ito. Biro mo, disrespectful kayo. Sabihan mo nga yan, Lord. Aba, tinawag pang Lord si Jesus. Inutusan. Sabihin mo nga dyan sa kapatid kong yan. Tulungan ako. Dami-dami kong ginagawa dito Nakaupo lang doon. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Relax ka lang, Martha. Hindi mo ba alam, mas mainam ang pinili ng kapatid mong si Maria. Hindi katulad mo. Nandito na ako, tingnan mo. Tarantang-taranta ka pa rin. Kasi ang dami kong nagawa Nagre-reklamo lagi sa buhay. Tingnan niyo mga taong, di ba, hindi masaya. Ang daming hugot-hugot. Ang pagsusuklay, hindi na maintindi. Paggising sa umaga, wala na, hindi na makatanggal ng muta Amen? Ano na ang lumalabas sa bibig? Panay curse. Buhay na to. Kine-curse yung buhay. Why? Hindi na kasi masaya Pero ang isang taong masaya,
makita niya ng kahit ano, oh, ang ganda ng bulaklak. Ang ganda ng ulap. Lahat maganda eh. Hello? Nakita yung kapitbahay, gumaganda ka. Iba na pananaw niya eh. Pero pagka hindi masaya, kahit maganda, hindi naman bagay, nagkaganon-ganon pa. Hindi niya nakapansin yon? Sa isang taong hindi masaya sa buhay, lahat pangit. Amen. Kaya humanda yung kasama niyan sa bahay. Amen? Yun ang pagbubuntunangan niya. Bakit ikaw pa na pangasawa ko eh? Pero noong puging-pugi, amen? Nakukuha po natin. Why? Hindi na kasi masaya. So, cheerful obedience, i-develop. Amen? Na para bang yang ka pa rin at heart na ginagawa mo lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Kung meron kang ministry, enjoy! Hallelujah! Di ba? Natutuwa ka, Panginoon, salamat po, privilege to na ako po ay nakakapaglingkod sa iyo. Ako po ay, kahit hindi po ako libita, ako po ay, di ba, ginagamit mo sa pagtuturo ng salita mo, Panginoon. Amen, sa pagpapaawit, O Diyos. Sa kung ano man ang ginagawa ko, enjoy! Hello? Huwag kang napipilitan. Huwag mo laging, ang tawag dito, dinadahilan si Pao. Yan naman si Pastor, wala nang ano yan. Lagi na lang naninermo niyan. Oh, intindi mo. Nagbibintang ka pa, hello? Eh kung ikaw naman ay maayos naman eh, ako ba naman eh magbubunga nga, hindi ba hindi? Hello? Amen? Pagpasok ba ng, bawa, si kuya, pagpasok sa bahay, ang ganda. Talagang imis na imis, ang ganda. Tapos nakasaing na. Abay, ang saya ng buhay. Amen? Eh pag gutom, hindi, ang dami-dami nyo dito. Wala na kain si pagsaing. Ako pa magsasaing. Ay, may talaga magagalit. Amen, no? Ganon din sa buhay spiritual. Pag hindi ka na masaya sa buhay, tama, hindi mo ma-identify yung leading ng Holy Spirit sa'yo. Kaya kahit prayer, kapapagalan mo yan eh. Oh, pray pa. Wala na pray. Gigising na umaga, hindi naman ako tinutugon. Oh, no? Devotion pa. Kapagalan sa akin yan. Hello, bakit? Eh, ganito pa rin ang buhay ko eh. Oh, see? Iba na nakikita mo. Iba na pananaw mo. Amen. Wala na yung joy. For the joy of the Lord is our strength. Kaya pag hindi ka na masaya, hihina ka. Kamusta ka? Eto, buhay pa. Huwag mo. Kinakamusta mo ang paano sa'yo, ang sagot sa'yo, pangbus ka. Di ba? Kamusta ka na, sister? Eto, buhay pa. Bakit? Oh, nagmamalaki pa na parang utang na loob mo pa, sumagot siya, no? Hello? Amen ba? Sister, pwede ka ba ipag-pray? Naku, wag na. Hindi ko kailangan yan, pastor. Hello? Tanong, bakit ka nagkakaganon? There is something wrong. Hindi ka dating ganyan. Hello? Nilagyan ka ng joy ng Diyos. Amen? Para yung buhay mo lumakas. Para yung increase maganap para sa iyo. Kaya sinabi ng Panginoon kay Noah na kapag gawa na yan, pumasok kayo sa daong. At lahat ng pares ng mga hayop, ganito, bla 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 bla. Walang hindi sinunod si Noah. Why? Excited si Noah. Dahil wala nang hopeless case na yung mga tao ayaw lumapit sa Diyos eh. Excited si Noah sa muling gagawin ng Diyos sa salin lahi. Kami magiging instrument. Hallelujah. Amen? Kaya pagpasok nila sa daong, di ba sila magkaka-fellowship doon? For how many days silang naroroon? Amen? Naka-quarantine sila doon. Di ba? Lahat ng bagay na makapagbibigay ng lugod sa Diyos, ginawa nila. Then after that, di ba, yung pagbuhos ng ulan, tumigil, at isang araw, sa kanila nagpasimula, yung sumunod na salin lahi. Yung mga corrupted na buhay, di ba, gustong tapusin ng Diyos, at sa pamamagitan mo, magpapasimula, yung totoong klase ng buhay. Na yung buhay, nakasentro sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Mga kapatid, matutuwa tayo, may mga ginagawa Diyos ngayon sa panahon natin. Kasi, nagkausap kami ni Pastor Aaron, meron pong MOU ngayon from DepEd
na yung mga graders from I think 1 hanggang 12 magkakaroon na ng Bible study. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Mahal tayo ng Diyos. Kasi biro mo sa community, may kasimbayanan na, programa ng mga kapulisan. Actually, kinokontak po ako ng isang pulis. Hindi ko lang po nandun nga po kami sa Quezon. May bisita iglesia. Ano yung bisita iglesia nila? Yung mga pulis, nadalaw na rin sa church. Hello? Amen? Hindi lang nagba-Bible study. Pupunta pa sa church. Oh, di ba favor ng Lord yan na ang bansa natin nagiging godly? Nagkakaroon ng fulfillment yung pagiging, Christian nation ng Pilipinas. Yung US kaya bumagsak ang economy, ano ang dahilan? Immorality. At sa pag-aaral nila, yung heinous crime, kaya pala dumami yung heinous crime nila. Cause of what? Walang Bible study, walang prayer sa bawat mga universities. Yun ang nakita nilang pinagmulan kung bakit dumami ang heinous crime. Ngayon gusto nilang ibalik. Kasi bakit bagsak ang moral ng mga Americans, younger generation. Gusto nilang ibalik. Amen? Para umangat ang bansa nila, lalo na yung kanilang economy. Samantalang tayo, praise God. Amen? Yung opportunities umu-open, bumubukas. Ikaw lang ang magpapasya. Kung ikaw ay mag-i-engage. Kung ikaw ay consistent obedience, amen? Complete obedience and cheerful obedience. Masaya ka mag-i-engage sa gawain ng Panginoon. Na sa pamamagitan mo, hallelujah, maraming tao ang kikilala sa Diyos. Maraming marerestore na family, relationship sa pamamagitan mo. Purihin ang Panginoon. Channel of God's blessing ka. Hindi ka ba natutuwa? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, natutuwa ka ba? Hindi. Amen. Ba't ganyan ang iyong mukha? Amen. Kung natutuwa ka, di ba? Iba na yung facial expression mo. Purihin ng Diyos. Uy, natutuwa ako sa'yo. Hindi pagpunta mo dito, parang pasad-pasad mo daigdig. Kamusta ka, sister? Alam mo nang mabuti tinatanong mo pa. Parang si Sose mo ba yun? No, yung si Michael B. Pag tinanong, kasalanan. Sir, tayo po yung ganito. Ano sa palagay mo? Ganito ako? Di ba, no? So ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Gusto kong dito tayo magtapos. Hallelujah. Sabi din sa Proverbs 16:20, the message, those who listen to instruction will prosper. Those who trust in the Lord will be joyful. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? So yung nagtitiwala sa Diyos, pasaya ng pasaya. Kasi umaasa yan na yung pangako ng Diyos matutupad sa Kanya. Hallelujah! Experience is the hardest kind of teacher. It gives you the test first and lesson afterward. Tetest ka niya, pero magkakaroon ka ng lesson one day. Kaya wag mong hindi, di ba? Dapat maranasan yung experience. You are not limited by your age, ability, or skills to do great things for God. Be available so He can use you. Tanungin mo katabi mo, available ka ba para sa Diyos? Hello? Hello? Yung faith na di-develop coming from hearing. Pero yung faith, hindi yan lalakas kung walang pagsasagawa ng iyong napakinggan, yung nabasa, yung inaral. Amen? Amen po ba? So, may-enjoy mo yung buhay pagsunod sa Lord kung, di ba, hahakbang ka. In conclusion, increase will be seen through consistent, complete, cheerful practice and reflect the standard of obedience that God has been expecting from us, His children. Are you child of God? Amen. Kung child of God ka, may ine-expect ang Diyos sa'yo. Yung ama, may ine-expect sa anak. Amen. Ano ang gusto ng ama? Maging channel of His blessing kanya. Not only to your family, but to kung sino man ang mga nakaugnay sa'yo. Maging pagpapala ka. Mula sa'yo,
makilala nila kung sino yung Diyos na sinasamba natin sa buhay natin dito sa lupa. Amen? Amen po ba? Meron ka bang, sino po dito ang mayroong consistent obedience? Parang hina. Tumayo ang may mga consistent obedience. Lahat na may mga complete obedience. Lahat na may mga cheerful obedience. Hallelujah. Palakpakan natin ng Lord. Ano yan di ba? Parang, pag natinig mo obedience, common no? Common word siya. Pero, alam nyo, parang mahirap siya, no? Mahirap siyang isagawa. Kung ang panuntunan natin hindi dito nakabase. Pag dito nakabase, yung mahirap, dadali. Bakit? Sasamahan ka kasi ng banal na espiritu. And the Holy Spirit ang magki-keep on reminding you yung mga bagay na ini-instruct ng Diyos sa'yo para maisagawa. Amen? Are you willing na maging instrument ng Panginoon? Like what He did to Noah. He's looking for a just, righteous person in this end-time generation. Why? Gusto ng Diyos na i-restore pa. Amen? Yung mga remaining, sabihin na nating people in our generation para kumilala sa Kanya. Hallelujah. Pwede tayo magpikit ng ating mga mata. And to those na kasama natin sa live streaming, I just want to encourage you, brother and sister, na yung pagsunod ay atas ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin dito. Kung gusto mong sundin ang kalooban ng Panginoon, why not surrender yourself to God? Upang yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas para magawa mo. But not your will be done. Ang mahalaga sa buhay na ito, yung Diyos ang masunod. Hallelujah. Kung ikaw yon, kapatid, kung gusto mong isurrender ang buhay mo sa Panginoon, pwede mong taas ang iyong kamay at sumunod ka sa maikling panalangin na ito. This prayer is a prayer of surrendering yourself to God and surrendering your self-will to the will of God. Hallelujah. Sabihin mo po, Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ko pong isinusuko ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo po ako kung merong paulit-ulit na activities akong isinusulong sa buhay na ito. At ang mga activities na ito may kinalaman sa sundin ko lang ang aking kalooban. Patawarin mo po ako kung napapangunahan kita sa buhay ko at hindi ikaw ang nasusunod, kundi ako ang nasusunod. Patawarin mo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, ang puso ko ay patuloy ko pong ibinubukas. Let the Lordship of you, Lord Jesus Christ, ay ma-establish sa akin pong buhay. Patuloy ko pong idinideclare, Panginoong Jesus, na ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Mangyari ang kalooban mo sa aking buhay. Not my will be done, but let yours be done sa buhay ko po dito sa lupa. At ang aking pangalan, huwag mo pong buburahin sa aklat ng buhay. Ito po ay iyong itala at hindi na ito mabura. Dalangin ko po ito ng may pananampalataya sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kung na lang po magpe-pray, Heavenly Father, in the name of Jesus, hayaan mo po yung obedience ay ma-develop sa buhay ng bawat sa amin sapagkat ito ay napakamahalagang bagay na iyong pinagagawa sa amin dito sa lupa upang yung kaganapan ng increase ay magkaroon, Panginoon, ng fulfillment in all aspect of our life. Sapagkat kami tinawag mo para kami po ay humayo at mag-multiply, Panginoon. Nais mo ang buhay namin ay maging pagpapala. Hindi lamang sa aming mga sarili, hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa maraming mga tao, Panginoon.
Hayaan mo, ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa ay magkaroon ng kaganapan. Yung kahinaan, Panginoon, ma-eliminate sa buhay at ang lakas na kailangan namin ang iyong padaluyin. Lord, dumaloy ang lakas na nagmumula, Panginoon po sa iyo, upang i-establish ang buhay pagsunod naming lahat sa iyo. A consistent obedience, a complete obedience, and a cheerful obedience ay patuloy na mag-work out sa buhay ng bawat isa po sa amin. Mangyari po ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, declaring your blessings upon blessings sa buhay ng bawat mga kapatid at sa buhay din ng mga kasama namin sa live streaming. Bless their lives, Lord God, saan man sila naroroon. Niniwala po kami na kami po ay iyong pinakinggan sa aming kahilingan, Panginoon, sa iyo. These things we ask and we pray with faith in our hearts. All the glory is yours in the name of the Father and of the Son and of the mighty Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be all the glory.